Kamusta mga ka-gamer? Muli na naman tayo nagbabalik. Ako nga pala si MetaMind and today pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-inaabangan na MMORPG ngayong taon. Ito ang Legend of Ymir. So, isa itong Unreal Engine 5 powered game na dinevelop ng WeMade at siguradong mapapawaw ka sa graphics, lore at gameplay nito. So, stay tuned dahil iisa-isahin natin ang mga features nito mula sa character system, sa combat action, in-game economy, of course yung lore at syempre yung graphics na sobrang realistic. So una sa ating listahan is pumunta muna tayo dito sa kanilang character system. Unahin natin ang mga character sa Legend of Ymir. Makikita mo ang inspirasyon nito sa Norse mythology, no? Yung parang mga sinauna kung saan ang mga character ay nakabase sa mga gods, warrior at mystical beings. Bawat character may kanya-kanyang skill tree, weapon type, and of course elemental affinity. So pwede kang pumili kung ano yung napupusuan mong maging character. So meron tayo ditong berserker, which is yung parang tanky. Meron tayong mage, meron din tayong healer or support, at meron din tayong assassin. So ito yung parang spear, para siyang assassin. So sa pagkakaalam ko sa Korea, meron na silang parang archer or ranger, which is hindi siya kagad ni-release pagka launch nila sa Korea. So mga ilang months pa ata bago lumabas yung parang archer nila. So hopefully baka dito sa global, hopefully sana mai-release ka agad yung archer. Kung hindi man, ang makikita nyo muna ang apat na class ay yung berserker, mage, which is si Volba, tapos yung skald, which is yung healer nila or support, and then yung parang assassin. So, ang maganda pa dito, may customization system din from hairstyle to armor color. Kaya unique talaga bawat player, at dahil Unreal Engine 5 ang gamit, bawat detail ng buhok, balat, armor ay parang lifelike. So, next naman natin in yung action or yung combat system ng Legend of Ymir. So, unlike traditional MMORPG na tag targeting, Legend of Ymir focuses on action combat. Meaning, although meron din naman siyang autoplay, ikaw mismo dito yung parang nagko-control ng attacks, dodges, at combo. So, I think meron din ditong luring, no? So, para mas mabilis mong or makarami ka ng patay ng mga monster or pag nagpa-farm ka. Kasi ang karamihan ng skill dito is more on AoE skills. So parang yung traditional din na pag-grind is talagang masusubok ka dito. Parang katulad dati, no, manual tayo nag-grind, which is yun yung parang nawala din sa mga MMORPG na lumabas sa mga nakaraang taon. So kung sanay ka sa Mir series, mapapansin mo na mas dynamic ito. Pwede ka mag-chain ng abilities at gumamit ng ultimate moves para mapatay natin yung mga kalaban. At syempre, may boss raid din na epic, perfect for guild parties and co-op gameplay. So, pagdating naman sa in-game economy, ngayon naman, dahil gawa ito ng WeMade, so, of course, magagamit natin ng WeMix blockchain integration nito. Similar siya sa Mir 4 at upcoming mga games na basta gawa ng WeMade. Ibig sabihin, may chance ka na magkaroon ng asset or maka-earn tayo ng token dito, which is
pwede nating maipapalit or pwede talaga tayong kumita. Pasok siya sa Web3 gaming. So, as early of us now, magandang alam mo yun, mag-invest tayo kung talagang napupusuan natin tong larong ito, and kung sa tingin mo is may enjoy mo naman talaga itong paglalaro sa pangmatagalan. So, bantayan natin kung paano yung token is in-integrate dito sa Legend of Emir o sa Wemix ecosystem. Dahil for sure na pag ito is naging successful na kagaya ng Mir 4, ng Night Crows, siguradong tayo ay papaldo dito. So next is tignan naman natin of course yung lore and yung world ng Legend of Emir. So pagdating naman sa lore, dito mo mararamdaman kung gaano ka-deep talaga yung mundo ng Legend of Emir. Set ito sa Norse-inspired world na puno ng gods, giants, and mystical realms gaya ng Asgard at Midgard. Ang kwento ay of course umiikot sa conflict ng mga gods at mortals at kung saan ay ikaw ay may kakayahang baguhin ang tadhana ng Emir world. So every quest and dungeon may connection sa story, kaya habang naglalaro ka, unti-unti mong madidiscover ang mga mystery na meron dito sa Emir at kung paano ka involved sa prophecy ng Ragnarok. So talagang kaabang-abang ito guys. Kaya kung ako sa iyo, huwag niyong palampasin ang Legend of Emir. Okay, pagdating naman sa graphics at visuals, finally, isa sa pinaka-astig na feature ng Legend of Emir, ginawa ito gamit ang Unreal Engine 5, kaya expect mo na ultra-detailed environments like yung fighting at next level character animations. So mapapansin mo, ang nanay technology para sa realistic textures at human lighting system para sa natural reflection. Kahit sa mobile or PC version, talagang parang movie ang itsura. So ayan na nga mga ka-gamer, yan yung mga exciting features ng Legend of Emir. Meron deep character system, action-packed combat, so play to earn economy, rich Norse lore, and stunning Unreal Engine 5 graphics. So sa mga binanggit ko, hindi lang yan meron sa Legend of Emir, marami pang iba. So for now, at least meron kayong idea kung ano ba ang i-expect natin paglabas ng Legend of Emir. So guys, inuulit ko, mukhang nalalapit na talaga ang paglabas nitong Legend of Emir. So we expect na by the end of October or pagpasok ng week 1 ng November is baka ma-release na ang Legend of Emir. So kaya wag tayong magpapahuli. So yun lamang guys yung update natin dito sa Legend of Emir, and sobrang excited na talaga ako na lumabas ito at mailaro. So kung hindi pa kayo nagsusubscribe guys, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel para mas ma-update ko pa kayo sa mga darating nating or may upload kong video. And hanggang sa muli, this is MetaMind. See you sa Global Launch.